kunin natin al-kanun wa ilmul ijtimai, law and sociology. Law and sociology. So, wag na siguro basahin yan kasi wala tayong oras, no? Punta tayo dito. Law and social sciences, interconnected disciplines. Nandyan na yung sociology, nandyan na yung economics, nandyan na yung political science. Okay, kunin natin yan. Sa ano po ang sinasaklaw ng ugnayan ng batas at sosyolohiya? Okay, ito ang tanong ko sa inyo. Sa lahat ng nag-advance magbumasa ng kitab natin, no? Ano ang sinasaklaw ng ugnayan ng batas at sosyolohiya? Tafaddalo kung nabasa ninyo ito sa kitab natin. Barakallahu fikum. Maghintay ko 1 minute. Starlina, naabot mo na ito? Nag-advance ka na? Sister Waida? Sino pa? Sister Fatima? Law and Sociology? Ano po ang sinasaklaw ng ugnayan ng batas at sosyolohiya? Ano po ang sinasaklaw ng ugnayan ng batas at sosyolohiya? Ang sosyolohiya po, ilmul istima, pinag-aralan ang aktwal na lipunan, pattern ng asal, institution, pagbabago, mga salik, ekonomiya, kultura, demografiya, output niyan, deskriptibo at analitiko, batay sa observation. Pero sa batas ya ikhwani wa akhawati, nakatuon sa normatibong regulation or regulasyon. Paano gagawing panuntunan ang asal upang panatilihin ang kaayusan at pag-unlad? Anong ang output niyan? Ang output po niyan ay mga alituntunin at remedyo, obligations, sanctions. Sociology, social studies, phenomena and human behavior in society, providing context for legal application and understanding social factors affecting law. Is that correct? Barakallahu fikum. Okay. Paano sila nagtutulungan? Another question. Paano po nagtutulungan ang batas at saka social sciences? Ito, especially yung sociology. Sociology muna tayo. Paano sila nagtutulungan? Ya Juma, tafadhal Sister Fatima. Ang sa sociology po, kung paano nakaka-apekto ang lipunan sa batas. Ang batas naman ay ginawa upang gabayan at kontrolin ang pag-uugali ng mga tao at panlipunan, ang kaayusan ng lipunan. Yun po. Naam. Barakallahu fik Sister Fatima. Syukran jazilan. Okay, another? Sino pa? Mumtaz, Sister Fatima. Sino pa? Sa mga ikhwa. Sana yung mga kapatid kong mga ikhwa? Kapatid pa, mga ikhwa pa, double blend na. Yala, ikhwa, yun din yung kapatid. Yala, okay. Barakallahu fik Sister Fatima. Paano sila nagtutulungan? Evidence-based legislation. May tumas ng kamay? Okay, tuloy tayo. Evidence-based legislation. No? Paano sila nagtutulungan? Una, evidence-based legislation. Ano yun? Yung po yung gumagamit ang mambabatas ng datos na panlipunan. Para saan? Para sa idisenyo ang batas. Paano? Anong halimbawa niyan? Halimbawa niyan yung crime hotspot, zoning, street lining, community policing at marami pang iba. Pangalawa, policy feedback loop. Kapag naitupad o naipatupad ang batas, sinusukat ng sosyolohiya ang epekto.
compliance, displacement, effects, equity. Ano ang resulta niyan? Ang resulta ay nagiging basihan ng revision sa batas. Pangatlo, specialized bridges, sociology of crime, criminology, or sociology. Tinitingnan ang kapaligiran ng krimen, kahirapan, kabataan, urban density, hindi lang masamang tao, impluensya sa rehabilitation, diversion, community service. So, yung specialized bridge, may tatlo siya. Sociology of crime or criminology sociology, family sociology, and economic sociology and labor. Punta tayo sa family sociology, datos sa edad ng pag-aasawa, fertility, domestic rules, no, impluensya sa family or impluensya sa family law, maintenance, custody, economic sociology and labor naman tayo, pattern ng trabaho, informal sector, labor codes, social insurance, wahakada. Sino po ang makapagsabi sa aking sinabi? Tafaddalu, in short, ano po ang naintindihan ninyo? Barakallahu fikum. Tafaddal, Sister Shirel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa madaling salita, Dok, ang batas ay nakadisenyo ng naaayon sa pangangailangan ng society. Yun po ang pinaka-maikling dun sa sinabi niyo. In Barakallahu terms fikum. of economic, politics, sa lahat po ng aspeto. So, ang batas dinisenyo para po sa pangangailangan ng society. Naam. Barakallahu fik. Yan po yung short niya. Jazakillah khairan, Sister Shirel. Barakallahu fikum na kullukum. So, kunin natin ang konkreto at practical na halimbawa natin dito, no? Punta tayo sa demografiya. Sa demografiya. Marami o kakaunti ang population? Marami o kakaunti ang populasyon? Populasyon sa Pilipino. Mataas na paglaki ng populasyon, maaaring magbunsod ng immigration controls o urban housing codes. Progressive taxes para punduhan ang serbisyong panlipunan. Aging, mababang kapanganakan. Nagresulta sa pension reform, family incentives at pagbabago sa inheritance at caregiving law. Migrasyon at lungsod, mataas na internal migration, tenancy laws, transport regulation, anti-congestion measures, no? Punta tayo sa social inequalities, empirical na ebidensya ng edukasyon gap, anti-discrimination. So punta tayo sa digital behavior, pagtaas ng cyber. Ano yung cyber? Cybercrime. Another pa. Maliban sa cybercrime. Yung para sa mga bata. Cyber yung pumunta ka ng yung anak mo, for example, pumunta ng binubuli sila. Anong tawag doon, Sister Shirel? Anong cyber 'yon? Binubuli ang mga bata sa eskwelahan. Anong cyber 'yan? Cyberbullying. Aha, cyberbullying, scams. Naam. Barakallahu fi, Sister Shirel. Data protection at cybercrime crimes law. Cybercrime laws. No, yun po. Na nakaayon po sa natukoy sa modus at vulnerable groups. So ano po ang pagkakaiba ng lens dito? Ano ang pagkakaiba ng lens ng sosyolohiya at batas? Ano ang nangyayari at bakit? Sabi ng sosyolohiya, ano ang nangyayari at bakit kaswal at structural? Sa batas naman, ang tanong niya ay ano ang dapat mangyari at paano ipatutupad? Obligations plus sanctions is equal to
Yala, mathematician tayo. Mathematics. Obligations plus sanctions is equal to blank. Okay. Law. Law? Law. Now, obligations plus sanctions, law and sociology. Barakallahu fikum. Now, magkaiba ang antas. Now, Sister Halian? May sabihin ka? Po, sabi ko, obligation equals to implementation po. Implementation. Aha. Obligations plus sanctions, implementation. Aha, tama. Barakallahu fikum. Depende po sa inyo, no? Depende sa formula ninyo. No? Kasi dati mayroon Imran's law, like Newton's law. Hindi, biro lang. Okay. Magkaibang antas po ang sosyolohiya. Ang sosyolohiya po ay macro. Macro-meso. Ano yung macro-meso? Aha, i-research lang ninyo. Ano yung macro or meso? Pero ang batas ay rule level micro. Aha, yan po yung elements, condition, procedures. Elements, conditions, and procedures. So, punta tayo sa mini cases natin. So, kailangan may mini cases tayo dito. So, mabilis po na, ito, no? Kaso lang na maliit. So, sa juvenile delinquency, sa juvenile delinquency po, studies, risk factors, school dropout, neighborhood or disorganization, batas sa diversion programs, community service, parental responsibility. Punta tayo sa public health checks, sociological, na pag-aaral ng compliance sa mass distancing, time-bound emergency regulations, sunset clauses, at graduated penalties. Punta tayo sa tax morally, kulturang nakaapekto sa tax compliance, ang simplified filing, withholding system, behavioral nudges sa batas sa buwis. Kula sa kalam ho na, ang batas po at sosyolohiya, al-kanun was sociology ay magkaibang lenti sa isang realidad panlipunan. Ang isa ay nagpapaliwanag, ang isa ay nag-uutos at nagpaparusa. Sino ang nagpapaliwanag dito? At sino ang nag-uutos at nagpaparusa? Ang nagpapaliwanag po yung sociology. Ang nag-uutos at nagpaparusa, no? Ay Naam, barakallahu fi Sister Sherelle, ay ang batas. Hindi sapat po na gumawa ng batas ng hiwalay sa datos. Kailangan po natin ang empirical insights ng sosyolohiya tungkol sa kapaligiran at pagbabago. Kapag sinandalan ng batas ang sosyolohiya, mas epektibo, makatarungan, at tumutugon ito sa tunay na pangangailangan. Demografiya, migrasyon, krimen, hindi pagkakapantay. Wahakada. Punta tayo sa kanun wa dirasatul iktisadiya. Punta tayo sa economics. Economics, nandyan sa harapan ninyo, basahin lang ninyo yung short lang. Ano po ang ipinapakita dito? No? Ano po ang ugnayan ng economics sa batas? Ano ang ugnayan ng batas? Ano ang relationship ng batas sa economics? Bakit sila mayroong relasyon? Bakit sila nagka-relasyon? Anong dahilan? Tafaddalo? Ang economics po ya ikhwani wa akhawati, may malapit na ugnayan ang batas at economics, law and business transaction. Tama, Mumtaz. Al-kanun wal iktisad wa dirasatul iktisadiyah. Al-kanun, ano yan? Al-kanun wa dirasatul iktisadiyah, no?
ang batas at saka yung economics. May malapit na ugnayan ang batas at economics habang sinusukat ng economics ang produksyon, kita at paggalaw ng yaman. Isinasalin ng batas ang mga patakarang ito tungo sa konkretong alituntunin, pagmamayari, kontrata, kalakalan, buwis at iba pa. Ang ideolohiya pang-ekonomiya po, free market versus state-directed diregister. Ang ay hugis po ng mga batas, gaano kalawak ang karapatan sa pagmamayari, gaano kalaya ang kontrata at gaano kabigat ang regulations. Walang problema, meron po kayong subject na economics, meron po kayong subject na political science, ito ay introduction labang. So paano po eksaktong nakaapekto ang ekonomiya sa batas? Paano siya eksaktong nakaapekto sa ekonomiya sa batas? Nasa kitab po natin yan. Tafadalo.